Nakaramdam ng kilabot ang tatlong kabataan nang sila nga'y nakatayo na sa bakanteng silid na nabanggit ni Clarita at Rosie, na dati raw opisina at silid ni Madre Helena. Lumapit si Ann sa pinto nito at hinawakan ang kinakalawang na kandado at kadena nito. Sarado rin ang mga bintanang yari sa jealousy, kaya hindi nila kita ang loob nito. Kaya naman napatanong si Ann, "Paano po ito? Nakakandado yung pinto. Hindi ho tayo makakapasok." "Siyempre kukunin natin ang susi," sagot ni Clarita habang napapangiti pa. Nagtanong naman ang dalaga kung papaano at saka sumagot si Rosie. Ang mga susi ng mga hindi ginagamit na silid ay nasa opisina ng sekretarya ng ampunan na si Sister Melissa. Hindi natin madadaan sa maayos na pakiusapan ng isang iyon dahil para siyang linta kung makasipsip sa punong madre. Kaya asahan nating magsusumbong iyon sa kanya. Kaya naman ang gagawin natin ay kukunin natin yung susi nito sa opisina niya, doon sa hallway malapit sa entrada ng ampunan. Napatingin naman si Ann kay Rosie na may halong pagtataka at sumagot naman si Aldrin. "Teka, di ba doon din yung pasilyo kung saan naroon yung opisina ni Madre Adoracion? Baka mahuli tayo niyan." Umiling-iling si Rosie at saka muling nagsalita. "Akong bahala. Kami na ni Sister Clarita ang bahala. Alam kong nandyan sa silid na yan ang dating libro ni Madre Helena. At kahit papaano, may makukuha tayong sagot doon. Dahil ayon sa mga matatandang madre na naabutan ni Sister Clarita, hindi daw ginalaw ang silid na yan simula noong malagim na pangyayari na yon." Tumango naman si Clarita bilang pagsang-ayon. Tumango na lamang din sila't napatingin sa pinto ng silid. Mga ilang sandali ay may naramdaman si Ann. "May paparating. Hinaan niyo yung ilaw ng gasera." Saad nito habang palinga-linga sa paligid. Pinatay ni Aldrin ang sindi ng gasera at sila ay nagsiyuko upang hindi sila makita sa ikalawang palapag. Maya-maya ay may narinig silang yabag ng paa na nagmumula sa ibaba, sa labas ng gusali. Silang lima ay napatakip ng bibig at pinakinggan nila ang yabag na para bang papasok sa gusali na kinaroroonan nila. Narinig nilang paakyat ito sa hagdan, paakyat sa kung saan sila naroon. Madilim ang paligid at hindi rin sila tinatamaan ng liwanag ng buwan. Kaya naman mas sumiksik sila sa pinakasulok ng pasilyo. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nilang isang madre ang naglalakad patungo sa kanila. Nagulat silang lahat sa kanilang nakita dahil walang kulay itim sa mata nito at merong umaagos na dugo rito. Nakanganga itong labas pa ang dila at tigmak din ang dugo sa kanyang buong kasuotan. Gulintang ang maipipintang reaksyon ng tatlo, habang sina Rosie at Clarita naman ay pagkagulat. Mga ilang sandali ay nakita nilang tumagos ang katawan ng madre sa pader, kung nasaan ang abandonadong silid ng dating punong madre. Namumutla ang tatlo sa kanilang nakita. Mga ilang saglit ay may narinig silang mga tunog at mga kalabog na nagmumula sa abandonadong silid ni Madre Helena. Ngunit hindi nagtagal ay unti-unti din naman itong nawala. Katahimikan ang bumalot sa kanila habang sila'y pare-parehong naghahabol ng hininga nang biglang magsalita si Rosie. "Madre Helena." Napatingin naman si Clarita kay Rosie at napatanong, Anong Madre Helena?" "Si Madre Helena po. Si Madre Helena iyon. Hindi ako po pwedeng magkamali. Siya yung nasa vision ko.
Yung nagdarasal sa kapilya noon bago siya makitang walang buhay dito sa silid na to. Sagot ni Rosie na mas lalong nagpahilakbot sa tatlo. Si Madre Helena yun? Teka, hindi niyo pa ba nakikita ang mukha niya sa kahit anumang larawan? Tanong ni Elise. Hindi. Walang kahit anong larawan si Madre Helena dito sa ampunan. Kahit sa mga group picture ng mga madre, burado ang mukha ni Madre Helena. Nauutal namang sagot ni Clarita. Burado? Bakit ho? Paano naman pong magiging burado? Sinadya po ba? Tanong naman ni Anne. Hindi. Hindi sadya ang pagkakabura ng mga larawan ni Madre Helena sa mga picture. Para bang nagasgas o nasunog yung mukha niya sa bawat picture. Ganoon ang makikita niyo sa mga picture sa dingding ng Main District Hall, kung saan doon niyo rin makikita ang mga dating punong madre at mga dating madre dito sa ampunan, simula pa noong mga panahon ng Hapon. Mahabang tugon ni Clarita. Balot ng pagtataka ang tatlo, habang si Rosie naman ay nanginginig, at saka ito nagsalita. Mabuti pang bumalik na tayo sa mga kwarto natin. Saka na natin alamin ang mga bagay-bagay dito kapag meron na tayong konkretong plano at hakbang ukol sa ganitong bagay. Tsaka mukhang may lakad pa kayo bukas nasabi sa akin ni Sister Clarita kahapon. Sumang-ayon naman ang tatlo kay Rosie. Akmang tatayo na sana silang 5 nang may maramdaman na naman silang naglalakad mula sa hardin sa ibaba ng annex building na kinaroroonan nila. Sumilip sila sa ibaba at nakita nila roon si Madre Adoracion na mayroong daladalang gasera at naglalakad-lakad sa paligid na parabang mayroong hinahanap. Napamulagat silang tatlo, sabay bulong ni Anne. Sister, bakit po gising pa si Madre Adoracion? Naramdaman niya kayang nandito kami? Sumagot naman si Clarita habang nakatingin pa rin sa madreng naglalakad. Madalas ganyan ang punong madre, naglalakad ng tulog. Tignan niyo yung mga mata niya, nakasarado. At saka hindi tuwid ang lakad niya. Muling sinulya pa ng tatlo ang madre. At tama nga si Clarita, nakasara ang mga mata nito at hindi tuwid ang paglalakad. Pero hindi ito sinang-ayunan ni Rosie. Hindi. Gising siya. Nagbabasa siya ng aura na nararamdaman niya. Alam niyang may ibang tao dito sa labas. Nagulantang ang 4 sa sinabi ni Rosie at napatanong naman itong si Clarita. Ano? Katulad ba ng ginagawa mo? Tumugon si Rosie at sumagot. Kahit ako nagtataka po. Ang alam ko, walang ganyang kakayahan ng punong madre. Pero, pakiramdaman nyo, may makapal na aura kayong mararamdaman sa direksyon niya. Ibig sabihin, ginagamit niya ang aura na yon para maramdaman tayo. Salaysay niya. Pinanood lang nila ang madre. At itong si Aldrin naman ay may naisip. Kumuha ito ng bato na may katamtamang laki mula sa kanyang paanan. Ibinato niya ito papalayo sa direksyon nila at pinatama sa isang bakal. Nasapul niya naman ito at umalingaw-ngaw ang ingay noon. Nakita nilang dumilat ang madre at lumingon sa kung saan tumama ang bato. Sa takot ni Anne at Elise ay kinurot nila si Aldrin sabay batok dito. Sira ulo ka talaga. Baka makita niya tayo. Bulong nila rito, na inis sa ginawa ng binata. Bumulong naman si Rosie. Hindi, tama lang ang ginawa ni Aldrin. Nawala siya sa linya ng ginawa niya yon nang dahil sa ingay. Ngayon, bumalik na ang diwa ng katawan niya. Tignan natin kung babalik na siya sa silid niya. Pinanood nila ang punong madre at ang paggalaw nito.
Maya-maya nga ay tumungo ito sa kung saan tumama ang batong ipinukol ni Aldrin. Habang papalayo ang madre, ay siya din namang unti-unting pag-usad nila Clarita pababa mula sa second floor, habang palinga-linga pa rin sa kinaroroonan ng madre. Napakalakas ng kabog ng kanilang mga dibdib dahil na rin sa kabang kanilang nararamdaman. Ngunit wala naman silang magawa kundi ang mag-ingat at siguraduhing hindi sila mapapansin o makikita ng madre. Habang unti-unting humahakbang, ay may naapakan naman itong si Aldrin. Isang bote ng plastik, at umalingaw-ngaw ang ingay noon sa buong pasilyo ng gusali. Kaya mas lalong nainis itong si Ann at kinaltukan si Aldrin. "Sira ulo ka talaga." Nanggigigil na bulong nito. Nakita nilang lumingon sa kanilang direksyon ng madre at naglakad ito patungo sa kanila. Nagtatalo ng puso nilang lima dahil sa matinding kabang kanilang naramdaman. Kaya naman wala nang napagpilian si Rosie kundi ang umusal ng orasyon habang ang kanyang kamay ay nasa kanyang bibig. Nang matapos siyang bumulong sa kanyang kamay, ay pinaakyat niyang muli ang apat. "Umakyat na kayo. Ako nang bahala sa punong madre," bulong ni Rosie. Wala namang nagawa ang apat kundi ang sumunod na lang dito. Muli silang umakyat sa second floor at sumilip sa balkonahe. Sinalubong ni Rosie ang madre. Masama ang tingin nito sa kanya. Binati niya naman ito ng maayos. "Magandang gabi po, Madre Adorasyon." Mahinahong bati niya. Walang imik ang madre ng ilang segundo at saka ito tumugon. "Bakit ka narito sa labas?" Malumanay na tanong ng punong madre. Ngunit maririnig mo sa tono nito ang pagkainis sa dalaga. "Naglalakad-lakad lang po. Hindi po kasi ako makatulog," tugon naman ni Rosie. Mula sa second floor ay nabigla ang apat sa kanilang nasaksihan. Sinampal ni Madre Adorasyon ng pagkalutong-lutong si Rosie, dahilan para mabuwal ito sa lupa. Dahil sa nakita, ay napatili ng hindi sinasadya itong si Ann. Nanlaki ang mga mata ni Rosie dahil narinig niya yon, kaya hindi malabong narinig din ito ng punong madre. Napalingon ang nagngingit-ngit na madre sa kinaroroonan ng apat. Tinakpan ni Clarita ang bibig ni Elise at muli silang nagtago sa likod ng pader ng balkonahe. Wala nang nagawa si Rosie kundi ang tumayo at harangan ang madre sa daraanan nito. Nandilat naman ang mata ng madre at nagsalita. "Umalis ka sa daraanan ko, pendeha!" Nakapangingilabot namang ngiti ang itinugon ni Rosie sa madre at nagsalita ito ng mahina. "Hac nocte oblivisar." Gamit ang kamay na binulungan ni Rosie kanina, ay ipinalagapak niya ito sa pisngi ng madreng nooy galit na nakatingin sa kanya. Nakita ng apat ang ginawa ng dalaga at napatakip sila ng bibig sa gulat. Tumalab sa madre ang orasyon ni Rosie at ito nga'y nabuwal sa lupa na parang lapis na nanigas. Sa puntong iyon ay sinenyasan na ni Rosie ang apat na bumaba na sa gusali at sila nga'y kumaripas na ng baba at tumakbo sa kinaroroonan ni Rosie. Windang na windang itong si Clarita sa ginawa ng dalaga, kaya naman nagtanong ito. "Anong ginawa mo sa madre?" "Huwag po kayong mag-alala. Pinaralisa ko lamang po ang buo niyang katawan at binuro ko ang alaala niya sa mga nangyari ngayong gabi. 2 minuto lamang po ang itatagal ng pagkaparalisa niya. Kaya tara na po sa kwarto niyo, sister. Doon na lamang po muna tayo," sagot ni Rosie. At sila nga'y nanakbo na pabalik sa kwarto ni Clarita. Isinara nila ang mga bintana at pinto. Hingal na hingal silang naibsan ng kanilang kaba dahil sa mga nangyari. "Diyos por santo, sigurado ka bang tinabla ng madre?"
Medyo kabadong tanong ni Clarita kay Rosie habang hinihingal na umupo sa kanyang upuan. Mukhang tumalab naman po. Biglang nawala yung aura niya noong tinamaan ko siya sa pisngi. Kaya wala na po tayong dapat ipag-aalala. Ang aalamin na lang natin ay kung magagalit ba siya sa akin bukas ng umaga. Bago o pagkaalis ninyo dito sa ampunan. Sagot ni Rosie. At sumingit naman si Aldrin. Sana nga tumalab. Nga pala, ilang madre ho ba ang kasama natin bukas ng umaga sa pagpunta ng Delvara? Ang alam ko, 5 kami. Kasama si Sister Elizabeth ninyo. Yung 3 pa ay mga taga-kabilang building na medyo dikit sa punong madre. Pero ang sabi ng kura paroko, aabutin na kami ng Lunes Santo doon sa inyong parokya. Doon na muna kami mananatili. Meron naman daw kaming kahalili dito. Sagot naman ni Clarita. Paano naman po yung mga batang tinuturuan nyo ng lihim na karunungan? Di, maiiwan ho sila rito at walang magtuturo sa kanila? Tanong naman ni Anne. Tungkol naman sa bagay na yan, kinausap ko na sila noong nakaraang linggo at wala naman daw problema sa kanila. At isa pa, mapagkakatiwalaan naman sila. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Tugon naman ni Clarita. Habang si Anne naman ay tumango na lamang. Magsimula na tayo. Maaga pa yata kayong gigising bukas patungong Delvara. May iiwan ako dito at ako nang bahala sa mga bagay-bagay dito sa loob habang wala kayo. Turan naman ni Rosie. Napatingin sa dalaga si Clarita. Sigurado ka? Kaya mo? Oo naman, sister. Ako nang bahala. Isusuot ko po yung medalyon na bigay mo sa akin bilang proteksyon at para na din maramdaman nyo ang kalagayan ko kahit nasa malayo po kayo. Sagot ni Rosie habang nakatingin kay Clarita. Hinaplos ni Clarita ang pisngi ng dalaga habang kapwa nakangiti. Matapos iyon ay sila ngay nagsitulog na ng gabing yon. Halos mag-aalauna na ng madaling araw nang silang lahat ay mahimbing sa pagkakatulog. Habang si Rosie naman ay gising, malalim na nakikiramdam at nag-iisip sa mga maaari niyang gawing hakbang at plano upang mabigyang daan ang kanilang investigasyon ukol sa mga tanong na gusto nilang mabigyan ng kasagutan sa pagkamatay ng kanilang dating punong madre. Samantala, noong dapit hapon na natanggap ni Padre Teban ang telegrama ni Anne. Bahagya itong naguluhan, ngunit dahil alam niyang may iba pang responsibilidad ang bata, ay hinayaan na lamang niya ito. Naghahapunan silang lahat bago ang misa ng gabi, ay hindi pa rin mapigilang isipin ni Padre Teban ang mga ipinakita sa kanya ng demonyong nakaharap niya noong nakaraang gabi. Pero nananatili siyang kalmado at hindi nagpapahalata. Natapos ang misa nung gabing iyon. 7:00 na yon nang may kumatok sa pinto ng kumbento. Tao po. Padre, magandang gabi po. Tawag ng isang pamilyar na boses sa kanya. Si Norman, o kung tawagin ay si Oman. Isang mensahero sa bayan ng Delvara na matagal na niyang kaibigan. Dahil na rin nga sa serbisyo nitong maghatid ng liham. Oo, Oman. Magandang gabi rin naman. Tuloy ka. Magiliw na pagbati ng pari dito at siya nga'y tumuloy sa loob ng himpilan. Naparito ka. Anong sadya mo? Tanong ng pari, sabay abot naman ito sa kanya ng basong tubig. Ay, maraming salamat po. May dumating po kasing telegrama para sa inyo. Tugon ni Oman. Telegrama? Galing kanino? Tanong ng pari dito. Galing ho ata sa kapatid nyo, si Sister Clarita. Sagot naman ni Oman. Napaayos ng upo si Padre Teban. Kinuha ang sobrang naglalaman ng liham na sinasabing galing sa kanyang kapatid. Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasulat dito. At oo, galing nga ito sa kanyang kapatid na matagal-tagal niya na ring hindi nakakausap at nakikita.
Mahal kong Kuya Teban. Ako ito si Clarita. Nasasabik na akong muli kang makita bukas. Alam kong alam mo na, nakasama ako na magtutungo riyan sa Delvara para mag-vigil. Naisa na kitang sorpresahin, ngunit mukhang huli na. Oo nga pala, nakilala ko ang 3 batang nandirito ngayon sa ampunan, sina Ann, Aldrin at Elise. Naramdaman kong mayroon silang hindi pangkaraniwang karunungan, kaya naman naramdaman ko agad sila. Nasa maayos silang kalagayan ngayon at binisita nila ako dito sa ampunan pagkatapos nilang maibigay ang donasyon mula sa inyong parokya. Sabi nila'y madalas mo raw akong maikwento sa kanila. Nasasabik na ulit akong makita ka, kuya. Kaya naman napagpasyahan kong piitin na muna sila dito hanggang sa pumutok ang liwanag at isasabay ko na sila sa aming pag-alis dito sa ampunan bukas ng umaga sa ganap na 9:00. At pagdating ko riyan ay marami akong sasabihin at ikukwento sa'yo. Sana wag mong kagalitan ng 3 dahil ako naman ang pumilit sa kanila na dito na muna manatili ngayong gabi. Yun lamang, mahal kong kuya. Minamahal mong bunso, Clarita. Walang mapagsidla ng tuwa na naramdaman ng pari at hindi rin niya mapigilang maluha dahil muli siyang nakatanggap ng sulat mula sa kanyang mahal na kapatid matapos ang ilang taong kawalan ng komunikasyon. Wala kasing dumadating na sulat mula kay Clarita mula noong siya'y madestino doon sa ampunan. Nagtatampo man ang pari ay pilit niya pa ring inintindi ang kapatid. At ngayon ngay narito na't nakatanggap na siyang muli ng liham mula sa kanyang kapatid. Bahagya itong nahiwagaan kung bakit ngayon lamang nakapagpadala ng sulat itong kanyang kapatid sa kanya. At ayon din naman kay Oman, simula noon pa man ay wala raw siyang natatanggap na tugon mula dito kay Clarita. Sa tuwing si Teban naman ay magpapadala ng liham sa kanyang bunsong kapatid. Kaya naman mas lalong nadagdagan ang bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya hindi na sinagot ni Teban ang liham ng kapatid at nagtiwalang makakasama niyang makakarating ang 3 kabataang kanyang inaalagaan. Itinabi na muna ulit ni Teban ang papel patungo sa loob ng sobre. Humarap ito kay Oman, sabay sabing, "Sige Oman, maraming salamat ha. Mag-iingat ka." "Sige po, Padre. Mauuna na po ako. Maraming salamat din po." Magalang na pagpapaalam naman ni Oman at siya nga'y tumayo na't lumabas na ng pinto ng himpilan. Pagkasara ng pinto, ay napaupo na lamang ang pari sa mahabang upuan habang sinusubukan niyang isipin kung ano nga ba ang dahilan ng matagal na hindi pagsulat at pagliham sa kanya ng kanyang nakababatang kapatid. At kung papaano din namang nakapagpadala muli ng sulat itong si Clarita. Napamasahe siya sa kanyang ulo at napabulong sa sarili. Diyos ko, ano ho ba itong nangyayari sa amin? Ako po'y labis na naguguluhan. Bigyang linaw niyo po ang aming kaisipan. Lumalim na nga ang gabing iyon at tuluyan na ngang nakatulog ang pari sa mahabang upuan sa himpilan ng parokya. Sa kadiliman ng gabing iyon, 9:00 ng gabi, may isang usok na kulay itim ang pumasok sa loob ng himpilan ng pari. Lumutang ang usok na ito papunta sa tabi ng paring mahimbing na natutulog. Ang usok ay unti-unting nagkorteng tao. Hindi maintindihan ang itsura nito, ngunit korteng tao lamang talaga ito. At saka ito nagsalita. Wala kayong dapat malaman. Wala kayong dapat na pakialaman sa mga nangyari noon. Wala kayong karapatan. Wala kayong karapatang manghimasok sa nakaraan. Wala. Wala. Wala.